Magandang araw na naman kabayan. Sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang administrasyon sa Saudi Arabia para dumalo sa ASEAN JCC Summit 2023, may kwento siya sa Pinoy community tungkol sa magandang naibibigay na serbisyo nila sa Kingdom of Saudi Arabia na binigyang halaga ng hari at prinsipe. Pakinggan po natin at panoorin ang video. Salamat po. Kaya't naman, linapitan po natin ang ating mga kaibigan na mga negosyante at sinabi namin magtulungan tayo dahil hindi kaya lahat ng pamahalaan. Ngunit pagka tayo ay magsanib puwersa, pagka tayo ay nagtulungan, ay palagay ko makakamtan natin lahat ng ating mga pangarap. We will achieve the goals that we have set for ourselves, for our country and for our people. Kaya kasama po natin ang mga ating tinatawag na partners in the private sectors at siyempre ating mga kababayan na nandito sa Saudi Arabia na nagsisipag at pinapaganda ang pangalan ng Pilipinas. Kayo po ang pinakamahalaga na naging nakasama natin na bisita ngayon. Ang lahat ng ating mga bisita, ladies and gentlemen, mga minamahal kong kababayan, salamat po sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Nagpapasalamat din po ako na pinaunlakan ninyo ako at ang ating paanyaya upang magkita tayo dito sa Saudi Arabia. It is always an honor and a pleasure to spend time with the great Filipino community of Saudi Arabia. I wish to recall the first time, yung unang pagpunta ng isang Pangulo rito sa Kingdom of Saudi Arabia ay ang taong 1982. At ang pumuntang Pangulo rito ay ang aking ama na President Ferdinand Marcos Sr. He came to Saudi Arabia. He had a state visit to meet His Majesty King Khalid bin Abdul Aziz Al Saud to renew the good relations between the Philippines and Saudi Arabia and to reassure the kingdom that both countries will remain great friends. And I, as his son, and now as president, will continue in that tradition. Ipapagpatuloy po natin. At yan po, ang naging bahagi sa ating pagpunta rito ay para kausapin ulit ang ating mga kaibigan dito sa Saudi Arabia at hindi lamang sa Saudi Arabia, kung hindi dito sa Middle East, upang tiyakin na ang kalagayan naman ng ating mga mamamayan, ng ating mga Pilipino ay nasa mabuti. At kung may problema man, ay pinag-usapan natin at kaya po nating ayusin. I have come on the gracious invitation of His Majesty, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, and His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud to participate in the inaugural ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Dahil miyembro po tayo ng ASEAN, ang Pilipinas ay talagang nais i-promote ang friendship at saka pagandahin ang relasyon ng ating iba't ibang mga bansa at iba't ibang mga tinatawag na regional blocs. The Philippines' vibrant individual relationships with the GCC countries, ang GCC countries, the Kingdom of Saudi Arabia, ang UAE, Qatar, Kuwait, the Sultanate of Oman, Bahrain, are special because of the millions of Filipinos who have worked and lived and continue to thrive here. Dito lamang sa Saudi Arabia, ang Pilipino ay baka malapit ng aabot ng 1 milyon dahil nasa 760,000 na yata tayo. At dito sa Gulf States, ito yung mga nabanggit kong mga bansa, 2.2 million ang Pilipino na nakakalat po diyan. At naaalala ko po that the tremendous impact that overseas Filipinos have had on the Filipino economy. I would be remiss, of course, if I do not speak of the difficulties and the challenges that you have all encountered. Lahat po kayo ay nagsakripisyo na kayo ay nakahiwalay sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong bansa. But your incredible determination and resilience are truly impressive. On behalf of the government of the Philippines, I convey my gratitude and express my admiration to each and every one of you. You serve as an inspiration to us all.
the knowledge and the skills that you have acquired, yung inyong galing at sipag habang kayo'y nandito, have proven to be invaluable assets to the Philippines. Kaya't sasabihin ko sa inyo, dahil pag nakausap ko po ang yung mga leader po ng mga bansa, ngayong kanina lang umaga, ay nag-uusap kami. Bago pa ako makapag-hello, makapagbati, lagi nilang sinasabi, ang galing-galing ng mga Pilipino dito sa amin. Ang husay-husay ng mga Pilipino sa amin. Ang babait, ang sisipag ng mga Pilipino rito. Kaya naman, talaga naman, pagka naririnig natin ang national anthem, ay talagang nakakataba ng puso dahil sa inyo. Pagpunta po namin dito, talaga naman ang nararamdaman po namin, proud to be a Pinoy. Maraming salamat sa inyo. So continue to share your experiences to our countrymen and bring technical expertise back to the Philippines. Your efforts have not gone unnoticed. I look forward to your return. With your help, the Philippine government's reintegration programs will continue moving forward towards a brighter future for our country and for our people. Bilang mga huwaran at ulirang kasapi ng lipunan, kayong mga OFW ang pinakamahusay na kinatawan sa kultura ng Pilipinas. As cultural ambassadors have shown the people of the world the kindness, the warmth of the Filipino. You have all contributed to the promotion of the Philippines as a remarkable tourist destination. Lahat po na magkaroon ng OFW at dumami na at nakikilala po tayo, nakakatulong po yun dahil sa sinasabi nila, itong mga Pinoy na nakilala namin, ang gagaling nila, ang huhusay magtrabaho, ang babait, mapagkatiwalaan. Iniiwan yung mga bata sa atin dahil hindi sila nangangamba na baka hindi mabuti ang pagkaalaga sa mga anak nila. Kaya naman nasa puso na nila ang pagmamahal ng Pilipino. Yan po ang inyong ginawa. Yun po ang ipinakita ninyo. Kaya po ang reputasyon ng Pilipino bilang workers, bilang healthcare workers, bilang caregivers, bilang skilled professionals, bilang engineer, bilang contractor, ay po kilalang-kilala na po tayo dahil sa magandang trabaho na inyong ginawa. At kanina lang po, bago po kami pumunta rito, ay nakausap ko po ang Crown Prince. Ang sabi ng Crown Prince, unang-una sabi niya, I have to tell you, my second mother is a Filipina. Sabi, dahil lang nag-alaga pala sa kanya nung bata siya, ay Pilipina. Kaya naman sabi na, mahal na mahal niya ang mga Pilipino. At yung pagmamahal na po yun na sa inyo, ay nararamdaman din po namin sa Pilipinas. At kami naman, para kaming cheering squad ninyo, na sige, galingan ninyo, magpasikat para tayo mga Pilipino ay talagang ang tingin po sa atin ay tumaas ng gusto. Ay sabi po ni Crown Prince, sabi niya sa akin, alam mo ba, sabi niya, that 80% of the ICU personnel are Filipino. 80% in the whole of Saudi Arabia. Sabi niya, pag nawala yung Pilipino dito sa Saudi Arabia, tigil lahat. Sabi niya, talagang ganyan ang dependence namin sa mga Pilipino. Kaya naman, talaga naman, masasabi natin na ang OFW ay hindi lamang tumutulong sa ekonomiya dahil sa remittances ninyo. Marami nang nangyari na naghihirap ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa remittance na pinapadala ng ating mga OFW ay talagang nabubuhay pa tayo, nakakaahon tayo doon sa mga problemang hinaharap natin. At malaking paghahanga ang nakikita nila dahil matibay kahit na nagsasakripisyo kayo at malayo kayo sa pamilya ninyo, yun alam natin na yung sakripisyo ninyo
ay para sa pamilya ninyo. At kinahahangaan ito dahil ang ating pagmamahal sa ating mga pamilya naging bahagi ng kultura ng Pilipino at ito'y kinahahangaan ng lahat ng makakita na inyong pagmamahal ng inyong mga pamilya, ng inyong mga komunidad at ng inyong bansa. I find that sense of family amongst the Filipino community very inspiring.